Magandang araw po sa mga nakikinig. Itago niyo ako sa pangalang Joey. Edad 32 at binata pa din. 3 taon bago ako nagbakasyon sa aking trabaho bilang welder sa Japan. Nang hindi pa ako nag-a-abroad, ay mahilig akong mag-jogging sa isang park sa katabing subdivision namin. Miyembro din ako ng choir sa simbahan noon. Kinabukasan, pag-uwi ko galing Japan ay dating gawi. Jogging kaagad ng alas 5 ng madaling araw. Marami agad nakakilala sa akin ng mga regular joggers. Kinumusta nila ako at sinabing ang tagal kong nawala. Okay pa rin ang resistensya ko. Maski pa hindi ako regular na nakaka-exercise sa Japan noon. Siyempre, unang araw ay hindi ko naman agad tinakbo ang dating 5 kilometro na ginagawa ko. Mga 3 kilometers lang at nagpahinga na ako. Habang naglalakad pa uwi, ay may parating na grupo ng mga babae na nag-uumpisa pa lang mag-jogging. Pamilyar sila sa akin. Si Francine, Belle at Loisa. Mga kasama ko sa choir noon. Yumuko ako pasimple para di nila ako mapansin. At nang magtapat kami, ay bumulong ako ng mga suplada porque magaganda. Paglingon nila ay iniangat ko ang aking muka. Ay, si Joey pala. Kailan ka pa dumating? Sabay-sabay nilang bati sa akin. Lahat ay yumakap at may beso-beso pa sila sa pisngi ko. Kumustahan at medyo nagkakwentuhan ng kaunti. Pero natuon ang pansin ko kay Loisa na crush ko na noon pa. Lalo siyang gumanda at sumeksi. Napansin ko naman na iniiwas niya ang kanyang mga mata nang mapansin niyang matagal akong nakatingin sa kanya. Hoy Joey! Manlibre ka naman dyan, sabi ni Belle, kaya natuon na ang atensyon ko sa kanilang tatlo. Sure, basta ba kayo no problem, sagot ko naman. Napansin kong nagbulungan si Francine at Loisa. Maya-maya ay nagsalita si Loisa. Joey, hanggang kailan bang bakasyon mo? Tanong niya. 45 days bago ko umalis ulit eh. Bakit nga pala? Kasi representative ang choir natin sa isang inter-parish singing contest. Kulang kami ng 2 boys pa eh. Total bakasyon ka naman at dati kang member. Baka gusto mong mag-join. Kahit para sa contest lang next month, sabi ni Francine. Sure naman, walang problema. At least may mga activities na ako ngayong bakasyon ko. Ayan, isang lalaki na lang ang kulang. Sige jogging muna kami. Mamayang hapon may meeting at practice. Punta ka ha? Sabi ni Loisa na nakangiti. Umattend ako ng meeting at practice. May mga datihan sa choir. Nakilala ko na at marami din namang bago. Ako yata ang pinakamatanda sa mga lalaki. Nag-speech pa muna si Mrs. Liban. Isang may edad at matagal ng pianista ng choir. Magaling din siyang voice coach. 22 kaming nag-attend ng meeting at practice. Kompleto na kasi may na-recruit pa sila na new guy. Pagkatapos ng meeting at practice, ay kwentuhan naman kami nila Francine, Belle, Loisa at mga boyfriend nila Francine at Belle na sila Roy at Mike, mga miyembro din ng choir. Kain tayo. Treat ko. Sabi ko sa kanila. O sige Joey. Partner kayo ni Loisa. Natuwa naman ako dahil makakapartner ko siya. Pero sandali lang yung tuwa ko. Dahil habang kumakain kami, ay napag-alaman ko sa aming kwentuhan na nag-asawa na pala si Loisa. At nasa Dubai ang mister niya. 2 buwan matapos silang ikasal ng asawang si Rodney, ay nag-abroad na ito at 2 taon ang kontrata.
Nag-iisa lang si Loisa sa inuupahan nilang mag-asawa. Malapit din naman to sa bahay ng kanyang mga magulang. Gusto daw ng mister niya na bumukod sila agad para maipakita sa magulang ni Loisa na kaya niyang buhayin ito dahil hindi masyadong gusto ng mga magulang niya ang lalaki para sa kanya. Ilang araw na rin yung practice sa choir at pati Sunday Mass ay sumasama din ako sa choir. Dahil nakikita ko palagi si Loisa, ay lalo pang tumindi ang paghanga ko sa kanya. Crush nga talaga, ika nga nila. Pagkatapos ng practice, ay sabay kami ni Loisa na umuwi. Naglalakad at nagkukwentuhan kami ng mga bagay-bagay sa buhay hanggang sa umabot sa bahay nila. Mauuna ang bahay nila at sa kabilang kanto lang ang sa amin. Madalas nga ay binibiro na kami ng mga malapit naming kaibigan dahil lagi kaming magkasama ni Loisa. Alam naman nilang may asawa siya pero ayaw pa rin nilang tumigil dahil bagay daw kami. Hindi din naman pinipigilan o sinisita ni Loisa ang kanilang biro. Sabi nga niya ay hayaan na lang daw sila at wala naman daw kaming ginagawang masama. Sa umaga naman ay nagkakasabay kami ni Loisang mag-jogging. Halos araw-araw kung mag-jogging siya dahil wala naman siyang trabaho. Ayaw ng mister niya na magtrabaho siya para maipamukha pa rin sa mamagulang niya na kanyang sustentuhan ng misis maski siya lamang mag-isa ang magtatrabaho. Minsan ay napaka-hot ng suot niya pag nagja-jogging. Halos fit ang shorts na maiksi. Talaga namang napakaputi at kinis ng mga legs niya. Bakas ang magandang kurba ng katawan. Siguro ay okay lang sa kanya dahil madaling araw at medyo may kadiliman pa. Ayaw ko mang matukso dahil malinis naman ang hangarin ko kay Loisa at wala akong balak sa kanya kung hindi lihim na hangaan lamang siya. Pero may kung ano ang nag-udyok sa aking isipan. Lalo na pag magkalapit kami at paminsan-minsan pa nga ay nakadikit ang mga braso namin sa isa't isa kaya't parang nakukuryente ako. Sino ba naman ang hindi maaakit sa kanya? Kahawig siya ni Julia Montes. At kung magdamit siya ay yung fit sa kanya kaya talagang dalaga pang tingnan maski may asawa na to. Isang gabi, ay hindi ko maawat na pag-isipan ng kung ano si Loisa. Nagpunta kasi kaming magkakaibigan sa medyo formal na party. At talaga naman, maraming napalingong mga lalaki sa suot niyang black dress na hakab ang kurba ng katawan. At 4 inches above the knees ang laylayan nito. Kaya naman pag upo niya ay lalong masisilayan ang maputi niyang legs. Sa party pa lang ay para na akong hibang sa kanya. Iba na ang gigil ko kay Loisa. Lagi nga akong napapapwesto sa sulok dahil pilit kong inaawat ang sarili ko na lapitan siya. Baka kung saan pa humantong ang lahat. Sa bahay habang patrug ako ng gabing yon, ay talagang di maalis sa isipan ko si Loisa. Hanggang sa umandar ang aking wild na imahinasyon. Sa isip ko ay hinatid ko si Loisa sa kanilang bahay. Dahil medyo tinamaan na ng nainom na alak. Pero inanyayahan pa niya ako sa loob ng bahay, kahit na tumanggi na ako. Nagkwentuhan kami hanggang sa sinabi niya sa akin na miss na niya ang kanyang asawa. At talagang nangungulila na siya hanggang sa maglasing kami pareho. Nagulat na lamang ako nang bigla niyang kinalas ang suot na black dress sa harapan ko. Ganoon ang mga bagay na gumugulo sa isip ko nung gabing yun na alam kong mali. Isang madaling araw ay naudlot ang pagja-jogging namin ni Loisa. Umaambon. Kaya naisip naming sumilong muna gaya ng ibang joggers. Nakita namin na lumalakas pang ambon. Kaya naisipan ng karamihan
na umuwi na lang. Habang pauwi na rin kami, ay napansin kong malungkot si Loisa. Pero kahit malungkot, maganda ka pa rin naman. Biro ko sa kanya, pero di siya sumagot. Seryosong bagay yata masyadong iniisip mo, Loisa. Sabi ko sabay tapik sa balikat niya. Wala lang to, Joey. Hindi ko lang siguro na kumpleto yung oras ng tulog ko. Dapat nga hindi ako magja-jogging eh. Pero napabangon na ako kaya tinuloy ko na lang kanina. Sabi niya. Ganun ba? Magpahinga't matulog ka na lang pagdating sa bahay ulit. Sabi ko naman. Gaya ng dati sana. Pagdating sa bahay nila ay tutuloy na ako ng lakad pa uwi sa amin. Pero nagulat ako nung bigla niya akong inanyayahan. Tuloy ka muna, Joey. Samahan mo akong magkape at almusal. Kung gusto mo, aniyaya niya sa akin. Ha? Okay lang? Tanong ko naman. Oo naman. Halika. At may tinatanong ka kanina sa akin, hindi ba? Baka masagot na kita ng tama, sabi pa niya. Pinaupo niya ako sa sofa pagdating namin sa bahay nila. Nagtungo siya sa banyo. Nagtaka ako bakit hindi niya sinara dahil inumpisa na niyang kalasin ang jogging pants niya. Ayun pala okay lang dahil may pang-ilalim siyang shorts. Umalis siya ng banyo pero napansin ko na manipis ang short niya na fit. Kaya nanumbalik ang makaisipan kong hibang kay Loisa. Steady ka lang dyan, Joey at maghahanda ako ng coffee at almusal. Tumango lang ako. Nang oras na yon, hindi ko mapigilang mapasulyap sa kanya. Napaka-sexy niya talaga. Ilang minuto pa ay tinawag na ako ni Loisa. Joey, coffee at almusal na tayo. Anyaya niya. Napasunod ako sa kanya sa dining table na malapit lang din sa may sala. Ang sarap naman yan. Ikaw ba nagluto, Loisa? Tanong ko sa kanya pagkakita ng kare-kare at imbutido sa lamesa. Oo, pero kagabi pa to eh. Narihit lang kasi dumalaw ang mag-asawang biyanan ko kagabi. Akala ko nga sasamang aking mga hipag at bayaw kaya marami rin akong niluto. Kaya naman, inimbitahan na lang kita para maubos na. Don't worry, Loisa. Malakas akong kumain kapag almusal. Halos maubos ko nga ang almusal at nakadalawang kape pa ako. Dapat pala, magnegosyo ka ng maliit na restaurant. Magaling kang magluto. Sabi ko sa kanya. Bola. Pero thank you, Joey Sagot ni Loisa. Oo naman, mag-business ka at magpundar ka para hindi na mag-abroad ang asawa mo. Napansin ko ang mukha ni Loisa na nalungkot. Bigla siyang tahimik. Nagkwento din ako na pangarap kong magnegosyo pag nakaipon na ako para hindi na rin ako mag-abroad balang araw. Patuloy lang ako sa pagsalita pero parang puro tangulang ang sagot ni Loisa. Hanggang sa natapos kaming mag-almusal ay wala akong narinig sa kanya. Pagkatapos naming kumain, ay bumalik at naupo na kami sa may sala. Kanina ko pa napapansing wala kang imik, Loisa. Natanong na kita kaninang pauwi tayo dahil tahimik ka. Something wrong? Tanong ko sa kanya. Joey, noong mag-abroad ka ba ay wala ka bang iniwan na minamahal? Tanong ni Loisa. Mga nanay at tatay ko, kapatid ko. Hindi magulang o kapamilya, Joey. Hindi ko agad nakuha ang sinasabi ni Loisa. Ano bang ibig mong sabihin ng minamahal? May girlfriend ka ba nung mag-abroad ka noon? Kung meron, natiis mo ba siyang iwanan? At nakuha ko na ang ibig sabihin ni Loisa. Pero kung meron man akong GF, ay iba naman ang katuyuan mo, ninyong mag-asawa. Mas mahirap pa rin ang sa inyo ni Rodney. Dahil, bakit ka pumayag na mag-abroad siya? Bagong kasal pa lang kayo.
Ayoko naman siya mag-abroad eh. Masyado lang siyang nasaktan sa mga pasaring ng tatay ko. Dahil may mga mayayaman akong manliligaw dati. Sinabi ko naman sa kanya na siya ang mahal ko at pinakasalan. Napansin kong nangilid ang luha niya habang patuloy siyang nagkukwento. Okay naman ang kinikita namin ditong dalawa, kaya hindi niya kailangang mag-abroad. Kaya lang, ma-pride siya eh. Kaya pinatigil niya akong mag-work at nag-abroad siya. Sinubukan ko siyang pigilan. Pero kinumbinsi niya ako na yung kikitain niya sa Pilipinas sa 5 taon ay 2 taon lang niyang bubunuin sa Dubai. Yung ipon niya ay ipang-nenegosyo niya raw. At dito na siya ulit mag-work. Oh, maganda naman pala plano ng mister mo kaya siya nag-abroad. Huwag ka lang malungkot. Mabilis lang ang 2 taon. Kailan babalik niya? Iyon na nga eh. Next month sana ay tapos ng 2 taong kontrata niya. Kaso habang magka-chat kami kagabi, ay nagsabi siyang nag-extend daw siya ng 1 taon pa dahil bibigyan siya ng magandang increase sa sahod kung mag-extend pa siya ng 1 taon. Kaya pumirma siya kaagad ng panibagong kontrata. Tuluyan ang napaiyak si Loisa at napasandal ang kanyang ulo sa balikat ko. Hinaplos ko ang kanyang likod bilang pagbibigay assurance na magiging okay din ang sitwasyon. Pero sa pagkakadikit ng mga katawan namin, ay ibang alab ang dumaloy sa akin. Patuloy ko siyang inalo sa buhok at likod at pilit pinapakalma. Huwag ka nang umiyak, Loisa. Mabilis lang ang 1 taon. Mag-usap kayo ng asawa mo. Suggestion ko ay hilingin mo sa kanya na gusto mong mag-work ulit para di ka mainip. Tumango si Loisa at tumingin sa aking mga mata. Pinunasan ko ang kanyang mga luha. Kay ganda talaga niya. Napatingin ako sa nakabukas na mapupulang labi niya. Biglang nawala ako sa sarili. Parang nademonyo ko. Unti-unti kong inilapat ang aking mukha sa kanya. Nang magdikit ang aming mga labi, ay napapikit siya. Kalmado at masuyong halik ang binigay ko sa kanya. Pero naglakas ako ng loob na mapansing hindi siya tumatanggi. Nagulat na lang ako nang mapahaplos si Loisa sa abs ko, pailalim ng short ko. Sa puntong yun, hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Inihiga ko siya sa may sofa. Unti-unti kong tinaas ang kanyang t-shirt. Umangat bahagya ang kanyang likod nang alisin ko ang kanyang pangtaas. At halos di ako kumukurap nang tuluyang bumagsak sa sahig ang kanyang mga suot at tuluyang masilayan ang lahat sa kanya. Nakatinginan o nagkatinginan kami hanggang sa tuluyang ibaba niya ang garter ng shorts ko. Napakagatlabi na lang si Loisa at muling bumalik ang tingin sa aking mga mata na tila nagmamakaawa. Sa puntong yun ay niyakap ko siya at niyakap niya rin ang mga binti niya sa aking bewang. Wala na akong nagawa ng mga oras na yun kundi pumatol sa babaeng may asawa na. Halos magiba ang matibay na kama sa gigil ko. Nagmistulang mag-asawa kami sa sabik. At para kaming bagong kasal na walang kasawaan. Sinulit namin ang araw na yon. Hindi ko makakalimutan ang maganda niyang muka na halos himatayin sa alapaap na hinandog ko sa kanya. Kagatlabi at nakapako ang makuko sa aking likuran habang patuloy ang pagbanggit sa pangalan ko na tila nagmamakaawa sa nakaw naming sandali. Hindi ko makalimutan ang oras na yon. Walang kapantay na saya ang hatid sa akin. Lalo na nang ibulong niya sa akin na higit pa ako sa mister niya pagdating sa kama. Nang makapagpahinga ako ay naupo na ako sa gilid ng sofa. Katabi pa rin ni Loisa. Nagkatitigan kami pero biglang nakadama ako ng konsensya. Loisa, sorry di ko sinasadya. Hingi ko ng paumanhin sa kanya. Dali-dali akong nag-ayos at isinuot ang aking t-shirt at iba pa. Hinawakan niya ako sa aking kamay. Huwag ka mag-sorry, Joey. Kasalanan ko rin naman eh. Pwede ko namang tanggihan ka kanina pero di ko ginawa dahil miss ko rin naman.
Narinig kong sambit niya. Sorry pa din, Loisa. Please, Joey. Oh, ayaw ko rin sana pero nadala rin ako eh. At gaya ng sabi ko, huwag kang mag-sorry dahil marami na rin sumubok sa akin na gaya mo. Ilang beses na rin akong muntik bumigay at pumayag sa gusto nila. Pero nakakapagpigil ako. Sa'yo lang ako hindi nakatanggi, Joey. At dahil may tiwala ako sa'yo na walang makakaalam ng namagitan sa atin, ay naging kampante ako. At kung hihiling ka pa ng kasunod, ay okay lang sa akin. Pangako, walang makakaalam nito, Loisa. Ngumiti si Loisa at hinaplos ako sa muka. Umuwi ka na, Joey. At baka may kamag-anak o kapamilya akong pumunta dito. Basta usap tayo pag may pagkakataon. Tumango lang ako at umalis na ng kanyang bahay. Sa bahay namin, habang iniisip ko ang namagitan sa amin ni Loisa, ay naghahalo naman ang konsensya at guilty feelings ko. Kahit okay kay Loisa, ay di pa rin mapanatag ang damdamin ko dahil gaya kong lalaki ay alam kong masakit ang malamang bumigay sa iba ang misis mo. At doon ako naaawa sa mister ni Loisa. Maski may 18 araw pa na natitira sa bakasyon ko, ay naisipan kong magparebook ng flight para mas maaga akong makabalik sa Japan. Kung hindi ko gagawin yon, ay sigurado kong may mangyayari pa ulit sa amin ni Loisa dahil magkikita pa kami palagi sa practice ng choir namin. Ipinaabot ko na lang sa ibang kasama sa choir na pinapabalik na ako sa Japan kaya di na ako makakasama sa araw ng contest. Tinext ko na lang din si Loisa para magpaalam. Sana'y nagustuhan niyo po ang binahagi kong karanasan. At salamat po sa mga nakinig.